Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw po sa inyo mga kasambuhay, mga kasamahan sa loob ng simbahan. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the Gospels. Taon-taon, sa awa at sa biyaya ng Diyos, tayo'y dumadaan sa Kwaresma, sa Semana Santa, at sa 3 araw na pagdiriwang ng kamatayan, pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng Panginoon, ang tinatawag po nating Paschal Triduum. Sa taong ito, tayo po'y muling dumaraan sa mga panahong ito. Kwaresma, Semana Santa, Paschal Triduum. Pero mayroong kakaibang kulay sapagkat tayo po ngayon ay dumadaan sa Semana Santa sa ika-7 taon ng paghahanda ng simbahan ng Pilipinas patungo sa 2021. Ang pagdiriwang ng 500 years ng pananampalatayang Kristiyano sa bansang ito. At ito pong taong ito, ika-7 taon ng nobinaryo, ay atin pong ibinibigay at inilalaan sa pagninilay sa mga kabataan. Our youth on mission, loved, gifted, and empowered. Yan po ang tema ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. At dahil po dyan, ang Society of St. Paul, Philippines, Macau Province at ang Sambuhay TV Apostolate ay nag-aanyaya sa ating lahat na magnilay sa 7 salita ng Panginoon sa krus. Ngunit sa temang si Jesus sa krus, buhay sa gitna ng ating mga kabataan. Jesus crucified, alive among the youth. Hayaan niyo po na mag-iwan muna ako ng 3 napakahalagang introduction sa gagawin nating pagninilay sa 7 wikang yan ng Panginoon. Una, sa pagninilay po natin sa 7 wika ng Panginoon sa krus, nais nating tignan si Jesus hindi lamang bilang naghihirap na Mesiyas, kung hindi ito ang taluktok ng kanyang pagiging maestro, ng kanyang pagiging tagapagturo, ng kanyang pagiging isang rabay. Ang krus, ang pulpito ni Jesus. At dito sa pamagitan ng 7 huling wika, magsasalita uli ang Panginoon sa ating mga puso sa kanyang pinakamataas na kredensyal. Hindi lang siya magtuturo sa salita, kung hindi kasama ang pagbubuhos ng laman at dugo. Palagay ko, wala pa hong propesor ang gumawa nun sa anumang pamantasan. Pangalawa, si Jesus ay magtuturo po sa atin hindi bilang isang uugod-ugod na matandang teacher, paumanhin ito sa mga matatanda. No? Siya po'y magtuturo sa atin bilang isang nakakatandang kapatid. Ang ganda po ng sinabi ni Pope Francis sa kanyang bagong apostolic exhortation na may pamagat na Christus Vivit. Si Kristo ay buhay. Ito po ang isinulat ni Pope Francis na available na ngayon sa internet at syempre sa Daughters of St. Paul, na kung saan isinulat niya ang kanyang mga thoughts pagkatapos po ng 2018 Synod of Bishops. At pakinggan po natin ang sinabi ni Pope Francis sa paragraph 23 ng Christus Vivit. Sabi niya, "The Lord Jesus, when He gave up His Spirit on the cross, He was little more than 30 years of age.
Luke chapter 3 verse 23. It is important to realize that Jesus was a young man. He gave up his life when he was, in today's terms, a young adult. Kaya, ang Kristong nangusap sa krus para sa mga kabataan ay isang Kristong bata, 33 years old, nang siya'y mag-alay ng buhay. An older brother talking to the youth of today. Pero ito po yung ikatlo. Tinitignan ko yung mga mukha ninyo na kasama natin sa pagninilay. Siguro iba sa inyo nagtatanong, anong papel ko dito? Out of place ako. Over 33 na ako. Di ba? Ano ang kaugnayan ng 7 last words ni Kristo sa mga kabataan sa atin? Mga kapatid, ito'y sinagot din ni Pope Francis sa kanya pong apostolic exhortation na Christus Vivit, paragraph 3. Sabi niya, the message is for the entire people of God. Ang mensahe ni Kristo tungkol sa kabataan at para sa kabataan ay para sa buong bayan ng Diyos, pastors and faithful alike, since all of us are challenged to reflect on the young and for the young. Besides that, alam niyo po ang simbahan, 2,000 years old na, pero forever young. Kung ikaw ay sa Diyos, hindi ka tumatanda. Amen? Kaya po, sa puntong yan, inaanyayahan namin kayong samahan ang ating 7 batang pari sa Society of St. Paul sa pagninilay nila sa krus ni Kristo at ang kabataang Pilipino. Amen. The first word. When they came to the place called the Skull, they crucified Jesus and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Uy, Bes! Kumusta ka na? Nabalitaan ko, ang ex mo dumating na. 5 years nang nakakalipas. Nakita ko siya, masaya na. Uy, Bes! Huwag na huwag mong mababanggit ang pangalang yan. Malaki ang kasalanan niya sa akin. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Iyan ang mga bulalas na namutawi sa bibig ng 2 magkaibigang nakasabay ko sa jeep. Mahirap nga namang mag-move on o magpatawad kung may sugat sa puso, lalo na kung naging kasama mo ang isang taong matagal na. Masakit, may sugat ang puso. Kaya naman, hindi nakapag-move on si ate. Hindi pa niya napapatawad ang kanyang ex. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang dating karelasyon. Sa mga ganitong sentimento, ang nais natin, hindi ba, ay gumanti? Dahil may sugat, nasaktan ka,
ang gagawin mo ngayon ay gaganti ka. Hahanap at hahanap ka ng paraan para makaganti doon sa nagpasakit sa iyo o nagpahirap sa iyo. Hindi po ba? Yan ang psikolohiya ng isang tao. Ang mental reaction natin ay gumanti. Kasi nga may kasalanan ang isang tao. Magdusa ka! Yan ang sinabi ng ating nakasabay ko sa jeep. Magdusa ang ex ko, kaya ayaw ko siyang patawarin. An eye for an eye, tooth for a tooth. Yan ang old law na ibinibigay sa atin kay Moses. Sabi nga ni Martin Luther King, na kapag isinakatuparan natin ang batas na ito sa panahon natin ngayon, malamang wala ng mga mata at ngipin, mga braso, paa ang mga tao. Kapag inisip natin ang isang tao na kapag nakaganti na siya, ay magkakaroon siya ba ng kaginhawaan? Payapa ba ang kaniyang kalooban? Malamang sa malamang, hindi. Hindi po ba? Mas lalong mabigat ang kaniyang kalooban kapag siya ay gumaganti. Mga kapatid, alam natin sa buhay ni Jesus, siya'y nakaranas na din ng sugat ng pagtataksil, ng pagkakanulo, o ng pagpapahirap ng kalooban. May mga istorya sa Biblia, hindi po ba? Si Judas Iscariote, ipinagkalulo ang Panginoong Diyos sa 30 pilak. Si San Pedro naman, 3 beses niyang sinabing, hindi ko kilala ang taong yan. At ang kasama niyang nakapako sa krus, nilibak si Jesus, gayon din ang mga otoridad ng mga Hudyo. Kaya naman, kung gaganti ka, magiging payapa ba ang kalooban mo? This is the old law. Ngayon, sa buhay ni Jesus, ni-reverse niya ang old law. May ibinigay na bagong batas si Jesus at ang batas na yon ay ang batas ng pag-ibig. Mga kapatid, iyan ang batas ng pag-ibig na isinabuhay ni Jesus. Kaya naman, habang nakabayubay sa krus, nabanggit niya o nasabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ipinagdasal ni Jesus ang mga taong nagkalululo sa kanila, ang mga taong naglibak sa Kanya. Pwede naman sanang ipanalangin ni Jesus na, Ama, let rain come down on these people so that the fire that you brought down will consume them. Pero hindi ginawa ni Jesus yun. Bagkus, ipinagdasal niya ang mga ito at ipinakita ang totoong pag-ibig. Ang pag-ibig na nagsasakripisyo para sa taong minamahal mo. Sisters and brothers, ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ang magpatawad, magmahal sa kapwa. God has forgiven us in the first place, and so that forgiveness, that goodness towards us must extend to others. We must also forgive because we are forgiven. God does not refuse anyone who asked for forgiveness. Walang pinipili ang Diyos. Sino man ito, anumang kulay niya, lahat
pinapatawad ng Diyos. Hindi ba sa Biblia sinabi ni San Pedro, makailang beses po bang kailangang patawarin ko ang aking kapatid o ang nagkasala sa akin? Ang sagot ni Jesus, ilang beses? 70 times 7. Ibig sabihin, forever, walang hanggan. Unlimited ang pagpapatawad na itinuturo sa atin ni Jesus. Ganon din sana tayo. Unlimited ang pagpapatawad natin sa mga taong nagkakasala sa atin. Sapagkat alam natin, kapag ipinatawad natin ang mga ito, makaka-move on tayo sa buhay. Unless you would not forgive that person, you cannot move on in your life, my dear friends. Nandun pa rin kasi ang sakit, ang pighati ng sugat, kaya hindi ka makamove on sa iyong sitwasyon ngayon. Ngayon po ba, may mga sitwasyon po ba tayo sa buhay natin na kailangan nating patawarin ang ating kapitbahay, mga kaibigan, o mga minamahal sa buhay? Suriin po natin ang ating buhay. My friends, nung kabataan ko po, kung mai-share ko lang po sa inyo, ako po ay anak ng isang OFW. Ang tatay ko, nagtrabaho siya for 12 to 15 years sa Saudi Arabia. Ang nanay ko, nagtrabaho siya sa Israel as a domestic helper for another 15 years. Kung susumahin po lahat yon, majority ng buhay ko, wala ang tatay at nanay ko. Pwede akong maging resentful sa buhay. Pwedeng maging rebellious ako sa buhay. Kasi nga, walang gumagabay sa akin. Pero, napagtanto ko, lalo na nung pumasok ako sa seminaryo, hanggat hindi ko ina-accept ang nangyari sa buhay ko, hindi ko mapapatawad ang aking nanay at tatay. Lalo na nung namatay ang aking nanay noong 2014. Sa kanyang deathbed, humingi ng tawad ang aking nanay sa nangyari sa amin sa pamilya. Ngayon, nasa deathbed na naman ang aking tatay. At ma-ordain ako ngayong May. Nung nag-retreat ako, ang tanging dasal ko ay ang ma-accept ko ang sitwasyon at patawarin ang aking tatay. Yun lang siguro ang mai-offer ko sa tatay ko para lubusan niyang matanggap ang pagpapatawad niya sa kanyang sarili at sa buong pamilya. Pagmamahal, pagpapatawad, iyan ang sangkap para makapag-move on tayo sa buhay. Alalahanin po natin na dalawang bagay po. Dalawang bagay dahil ang pagpapatawad ay nakapokus sa tao. Pinofocus mo yung pagpapatawad sa tao dahil sa mga bagay-bagay na ginawa niya sa'yo. At yon kailangan mong i-reciprocate ng mga mabubuting bagay o ng pagmamahal. Pangalawang bagay, nakapokus naman yung pag-move on dun sa sitwasyon mo, dun sa mga nangyari sa buhay mo. Unless you will not heal that situation in your life, you cannot move on, my friends. Kaya po, ang pagpapatawad at ang pag-move on ay interconnected. Hindi mo pwedeng sabihin, pinatawad na kita, pero hanggang sa ngayon,
nasa loob mo pa, nasa puso mo, ang pangyayaring nasugatan ka, pinagtaksilan ka. Sabi ni Robert Enright sa kanyang librong The Forgiving Life, once a person forgives by offering goodness to the person who have not been good, this aids the forgiver to be able to move on, to move beyond the situation without any rancor, without being resentful, without the disquieting resentment that can be hard to diminish. As people forgive, they can now remember in new ways. When they think about the unjust treatment, they do not burn with anger, or that anger is reduced. When they think about the situation, they might feel some sadness, yes. Kapag nakikita natin o nare-remember natin yung mga pagkakatang yon, natural lang naman na maging sad tayo, maging malungkot. Pero dapat yung sadness na yon ay hindi maging rage o kaya naman maging hatred towards that people that you love. Kung susuriin natin, ang pagpapatawad nga naman ay nakapokus sa tao, ang pag-move on ay nakatuon naman sa sitwasyong nangyari sa buhay mo. Mga ginigiliw, naway sikapin natin ding magpatawad katulad ng Diyos. Mahirap ito, lalo na sa ating panahon ngayon. Kasi nga, ang gusto natin, makaganti. Maghirap din yung nanakit sa atin. Maranasan din niya kung ano ang naranasan natin. Pero, katulad nga ni Jesus, pinatawad niya ang lahat ng tao habang siya'y nakabayubay sa krus. Pag-ibig ang nanaig kay Jesus upang mapatawad niya ito. This is the new law now. Love one another as I have loved you. This is my commandment. Habang siya'y nakabayubay sa krus. Pwede nating sabihin ngayon na kung susuriin natin ang ating buhay, alam naman natin na mahal natin yung tao. Pero bakit hindi mo magawang mapatawad ito? Unless you forgive that man or woman that hurts you, you cannot move on in life. Sikapin nating magpatawad katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Ibigin at mahalin ang ating kaaway katulad ng pagmamahal ng Diyos. Amen.